Alright, so kumusta mga kaibigan? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So ito, DepEd applicant reacts to sa video ni Ma'am TG. Madam, pahiram po ng video. Gagawan lang po natin ng reaction kasi nga feel ko yung video. Isa rin ako sa mga aplikante ng DepEd. And malalaman nyo yung buong storya later on mga kaibigan. And credit po sa video ni Ma'am TG. Daming nakapansin kung bakit yung lumabas yung let result, wala man lang ni isang reaction or isang video na ginawa si Thailand Girl para sa mga bagong LPTs. Kaya ayan guys, gari ako sa simple celebration namin ng mga kaibigan ko na pumasa ng let. At alam nyo, naawa talaga ako sa kanila. Mabuti na lang talaga na hindi ako pumunta. Na-disappoint na naman ako. Kaya ayan, i-explain ko sa inyo kung bakit wala man lang ako ni maliit or katiting na reaction yung lumabas yung mga bagong LPTs natin. Actually, dalawa sa mga kaibigan ko pumasa sa let exam. Kasi guys, kumain kami ng mga kaibigan ko sa resto. Nakita ko yung dalawang kaibigan namin na pumasa sa let. Hindi man lang sila masaya. Parang pagod sila. Yun pala. Okay. So, sa linyahan ni Ma'am Thailand Girl dito, no? Talagang gigil na naman siya. And as per experience din naman kasi natin mga kaibigan, and even me, dati palagi ako nagpo-post din mga kaibigan ng congratulations sa lahat ng mga let passers sa mga LPT. We are so proud of you. But I cannot even be proud to myself, mga kaibigan, bilang isang LPT dito sa Pilipinas because I've been waiting for so many years until such time na hindi ko na tinuloy yung pagiging isang teacher dito sa DepEd, no? Sila kasi nga mag-apply sila papunta ng ibang bansa. So ngayon, alam nyo na kung bakit wala man lang ako ni maliit na reaction or maliit na congratulations sa mga bagong LPTs natin. Kasi alam nyo kung bakit. Paano kayo i-congratulate kung yung mga kaibigan ko na 5 years ago nakapasa ng let exam hanggang ngayon, wala pa din item. 5 years ago, wala pa ring item. Nakapasa na sa let. Maraming taon na ang lumipas doon mga kaibigan. And we are not getting younger. We are getting older. I have the same story mga kaibigan. I have the same story. Almost 5 years yung misis ko sa akin naman. Almost 5 years na, almost 4 years na ako naghihintay ng item sa DepEd. Pero wala pa rin. Sinasabi ko kanina na hindi ko na tinuloy. Yes mga kaibigan, hindi ko na po tinuloy ang pagpasok sa DepEd. Instead, nagpatayo na lang ako ng sarili kong business. Okay? Ang business ko po ngayon ay computer repair shop. No? At ang hirap naman kasi, yung last time na pagpasok natin sa school bilang substitute teacher, we've been doing that for so many times, no? And super tagal na mga kaibigan. And syempre meron tayong kanya-kanyang mga pamilya. And I keep asking myself mga kaibigan, bakit kaya? Kung tutuusin, nasa top rank din naman tayo, nakalinya naman tayo sa top 10 kung tutuusin, pero wala pa rin. That's why na-frustrate ako yung sahod ko sa pagiging isang substitute teacher. Ibinuhos ko lahat dito sa business mga kaibigan. Okay? And gladly meron din tong YouTube. So, mahirap talaga. Kino-consider ko na rin yung option na mag-abroad. Given lang sana ng pagkakataon. Why not? Diba? And syempre kasi mahirap din kasi pinag-aralan natin maigi o pinaghirapan natin yung kurso natin pero mapupunta lang sa wala and mapupunta lang sa mga taong hindi naman ganon ka-deserving. Ang pangit ng ganon mga kaibigan. Ganon ang realidad dito sa Pilipinas. Sure, na mga jobless na naman. Ay, Diyos ko! Alam nyo guys, sumatawa lang talaga ako. Pero alam nyo, hurt na hurt ako inside para sa mga bagong LPTs natin. Imagine mo ang reality sa Pilipinas. Nag-educ ka para maging teacher. Grabe ang sakripisyo mo ng effort mo, ng time mo, ng pera mo para lang makapasa sa let exam. Tapos yung nakapasa ka, nag-apply ka papunta ng ibang bansa kasi alam mo sarili mo kung gaano kahirap pasukin ang teaching profession sa Pilipinas. Kasi guys, ang realidad, alam na alam ko sa sarili ko kung gaano kahirap at gaano ka dapat ka-proud sa mga bagong LPTs natin dahil grabe kahirap makapasa sa let exam. Pero alam na alam ko sa sarili ko kung gaano kahirap makapasok at makakuha ng items. Ang hirap mga kaibigan, ang hirap pumasok
dito sa Pilipinas. As in ang hirap. Hindi ko alam kung anong meron mga kaibigan. Kung may kababalaghan ba or whatsoever. I do not know. Pero the most irritating part, no, bigla namang, ang bilis namang nakapasok nung mas bata sa'yo. Ang bilis namang makapasok nung recent lang makapasa sa ranking. Samantalang ikaw na matagal nang nakapasa sa ranking, wala. I do not know. So tama yung sinasabi ni TJ. Proud ako sa inyo. No, alam ko kung gaano kahirap at kung ano yung mga struggles ninyo para lang makapasa sa LET exam. Kaya lang kasi alam ko na kung saan kayo papunta at na-hurt ako sa ganun na idea. Kaya ayoko talaga maging hipokrito sa inyo. Kasi imagine guys ha, saan ako kukuha ng lakas ko para i-congratulate itong mga bagong LPTs natin na alam ko sarili ko na ang dami-daming mga Pilipino na mga teacher na mga kilala ko na 5 years ago LET passer pero hanggang ngayon volunteer teacher pa din. Ang sweldo, 3,000. Honorarium. Recently mga kaibigan, puro ako substitute, no? And thank God na nakuha pa ako as substitute teacher. And nung nakuha ko yung mga sahod ko doon, that boosts me, no, na mag-start na lang ng business. That's why meron akong business dito kahit pa konti-konti, at least no pressure at all. Hawak ko oras ko. I am the boss. Di ba? Kasi yung last na ranking mga kaibigan, naging burden na sa akin yung pagpasok. Yung pagsali ulit sa assessment. Lalo na meron na lang bagong standard. Back to zero tayo that time. Tinamad akong pumunta mga kaibigan. And after that day, at the end of the day, hindi ko alam, ang gaan sa pakiramdam. Parang naging burden sa akin yung pagpasok. Due to, syempre, yung overexcitement mo na makapasok. Sino ba naman ang hindi masaya? Frustrations mo na rin sa paulit-ulit na pakikirang, paulit-ulit na proseso, kumbaga, na wala namang nangyayari. Yun, as in talaga. The end of that day, yung last na assessment, 2023, ang gaan sa pakiramdam ko na hindi na ako nakirang ulit. Ano kayo i-congratulate kung alam na alam ko sarili ko na libo-libong mga teacher sa Pilipinas na mga LET passer hanggang ngayon. Walang item, hindi pa volunteer teacher, wala honorarium, wala talaga trabaho. Jobless, LET passer na ha? Sige nga, paano ko kayo i-congratulate? O ito ha, hindi ko kayo minamaliit ha, i-compare lang natin. Kayo, LET passer pa lang. Ang dami-daming mga teacher sa Pilipinas na LET passer na, may master's degree pa, o yung iba doctorate pa, nag-ibang bansa pa sila. Meron akong mga kakilala din mga kaibigan. Yung mga kakilala kong teacher applicants kagaya ko, magagaling, matatalino. Pero anong nangyari? Yung iba pumunta sa abroad, yung iba katulad ko nagnegosyo. Hindi ko alam kung anong meron dito, no. Yun ang masakit na katotohanan. Wala bang available na teaching profession sa Pilipinas? Tapos kayo, LET passer, wala pang experience, wala pang master. So saan kayo pupulutin sa Pilipinas? Unless na lang siguro may mga kapit kayo sa gobyerno. Diba? Alam ko na marami ang magalit sa akin sa sinabi ko na ito. Pero mag-ikot-ikot kayo sa Pilipinas, yan ang reality ng mga teachers. At alam na alam ko yan dahil marami ako mga kaibigan sa ganyang sitwasyon. Kaya alam nyo, wag na wag nyong i-underestimate ang mga call centers. Dahil sila ang nagbibigay ng libo-libong trabaho sa mga teachers, sa mga LPTs natin na hindi bigyan ng trabaho ng Pilipinas sa teaching profession na field. Yun nga mga kaibigan, napakalaking tanong, no? Ang dami ng mga nakapasa sa LET, katulad ko na na-stuck na mga kaibigan, and patuloy pa rin yung pagkandak. Siyempre, tuloy-tuloy kasi yan mga kaibigan, production ng mga licensed professional teachers. Pero ang problema kasi, hindi mabigyan ng item yung mga nauna nang nakapasa tulad ko. Yun ang problema. And siyempre, bago, 77,000 yung last na nakapasa sa LET. Wow, congratulations. Pero hati yung congratulations ko mga kaibigan. Kasi nga, paano naman tayo? Paano na? Diretso lang yung production. Hindi naman nade-deploy lahat mga kaibigan. Yun ang mahirap dito. Yun ang mahirap. Kaya super dami nang nag-abroad. Okay? Yun ang mahirap. Produce ng produce, hindi na de-deploy yung mga nauna nang nakapasa.
maraming mga teacher na LPT na ngayon ay team leader na sa call center. TL na compare sa mga teacher na nagka-item. Imagine mo, ang dami-daming nag-TL na mga teacher compare sa nagka-item na mga teacher. Liputa ito! O, gets niyo ang point ko? Walang trabaho ang mga teachers na 5 years ago. Let passer. Tapos ngayon, ang reality, 77,000 ang bagong LPT. Saan ilalagay ng gobyerno ng Pilipinas yun? Saan ilalagay ng gobyerno ng Pilipinas ang bagong 77,000 plus na mga LPT? Oh, Diyos ko, Lord! Magipag-coordinate na lang ang gobyerno ng Pilipinas sa Thailand. At alam nyo, ito ang malungkot ha. Kasi halos sa mga EDUC students na katulad ko before, ang EDUC kasi yan ang isa sa pinakagusto natin na kaya lang talaga ma-afford ng magulang natin kasi nga, mahirap tayo. Pero ang reality sa Pilipinas pagka-graduate mo, after mo makapasa sa LET exam, ilang years ka before makakuha ng item at makapasok sa DepEd. Imagine mo yung haba ng panahon na maliit ang sweldo mo. Ikaw isipin mo, yung college ka nga halos humiram yung pamilya mo para iahon ka lang sa tuition fee. So ang ending yan, hindi ka pa naka-item, lubog ka na sa utang. Hindi ka pa nakuha ng item, lubog ka na sa utang. Kaya pag nakapasok ka na sa DepEd, first year mo pa lang, para iahon mo yung utang mo, mag-loan ka. So ang every month mo na sweldo na makuha mo na lang, 2,000. Lubog ka naman sa loan. Kaya alam nyo guys, inggit na inggit talaga ako sa mga Thai teachers, yun nasa Thailand ako. Kasi ang mga Thai teachers guys, pag graduate nila, may trabaho na talaga agad sila next year. And doon sa kanila, pag nag-graduate sila, nag-celebrate sila. Kasi alam nila sarili nila na next year, may trabaho na naghahintay sa kanila. Sana ganun din mangyari dito sa Pilipinas, no? How we wish na sana ganun, na pagka-graduate mo, may trabaho ka na agad. May pagkapasa mo ng LET, i-deploy ka na agad. Pero hindi ganun nangyayari mga kaibigan. Para masyado tayong nalulunod sa tinatawag na nating standards. I do not know. Mahirap. Ang hirap intindihin, to be honest. Pag nakapasa sila sa board exam nila, lilipat na sila ng school, tapos sa taas ang benefits nila. Tapos doon guys, meron na silang tinatawag na volunteer teacher o mag-volunteer sila. Pero doon, wala silang problema. Kasi alam nila sarili nila na kahit mag-volunteer sila, after 6 months, alam nila na may trabaho sila. Sa Pilipinas, may volunteer teacher din naman tayo. O ang sweldo, honorarium, pasalamat ka nila kung may 3,000 ka. Volunteer ka. Masya ka nila sarili mo na 15 years na ako volunteer, wala niya item. Kaya ayun mga kaibigan, hindi ko na pinatagal yung sarili ko. Pati ng misis ko, hindi na kami nag-rank dalawa. Hindi na kami nag-join sa assessment or ranking. Ang ginawa ko na is, ito, since nanganak naman yung misis ko, hindi na niya tinuloy kasi misis ko, almost 5 years na naghintay yan mga kaibigan. 4 years naman tayo. Pinurso ko na talagang mag-business. Yan. Nag-business na ako dito. And my wife, actually, kino-consider na rin niyang mag-abroad, palakihin lang ng konti pa yung anak namin. Mahirap talaga dito sa Pilipinas. Mahirap. Nasad ako yung lumabas yung bagong LPTs. Alam niyo ko bakit? Kasi ang dami-dami ko mga kaibigan na mga volunteer teacher. Ang sweldo nila 3K. Bahala na para maghintay lang sila ng item. Idumagdag din naman ang 77,000. Napakalaking kompetisyon ito. Kaya yan ang dahilan kung bakit napakatahimik ko yung lumabas yung LET result. Kasi ang mga kaibigan ko wala pa din trabaho. LET passer na. Saan ilalagay ng Pilipinas ang 77,000 na mga LET passers? It comes with the patience, sabi nila. Sabi nila, in Ilocano sa amin, addan tulata. Meron at meron din yan, darating yung time. Pero what's worse, mga kaibigan, on our part is, bakit si younger na ganito nakapasok agad? Bakit si bagong pasasalit na ganito nakapasok agad? I don't want to mention names. Okay? Bakit si ganito panalo, kesyo ka, ganito, ganyan, nakapasok agad? How about us? Sabihin na nating patas yung mga assessors, pero ang sistema kasi natin, yung palakasan system, yun ang sumisira eh.
Kahit gaano pa kasi ka-deserving yung isang aplikante, pero dahil sa palakasan system, anino system, padrino system, walang nangyayari. Tama lahat yung sinasabi ni TG noon pa man, mga kaibigan. Tama lahat yan. Ako nang nagsasabi na frustrated DepEd teacher. Yes, na-frustrate na rin ako, mga kaibigan. Until such time, ayoko nang balikan, if possible. Hahanap na lang ako ng ibang swerte sa ibang daan. Katulad dito, katulad ng ginagawa ko, business. Okay lang, kahit pa konti-konti. Wala tayong problema doon. Kesa naman ipagsiksikan natin yung sarili natin sa bagay na alam naman natin, deserve natin, pero hindi tayo pinapansin. Walang mangyayari. To sum this one up, mga kaibigan, whether you agree or not, ang sumisira dyan ay yung sistemang palakasan. That's it. Ganun na kasimple yun. Thank you so much for watching, and sa lahat, this is not to discourage you, pero just keep pushing, teachers. We salute you. Tama si TG. Thank you so much po, Ma'am TG, for the video.